Hello, hello, kamusta? What's up? Kaya nga pala tayo na video ngayon ay para ipakita yung daily routine ko dito sa bansang Australia bilang isang piggery farm worker. Kung mapapanood nyo sa video, ito ay nag-i-inject po ako ng biik ng mga kasama ko. So, ayan, nasa 1,000 piglets po yan dahil nagkasakit po sila. Nagbigay po yung doktor ng gamot para i-inject naman namin. So, isa yan na trabaho namin dito sa bansang Australia bilang isang piggery farm worker ang mag-inject. Nga lang, masakit nga lang sa balakang yan. So, kaninang umaga, pasok tayo ng mga alas 5 ng umaga para bakit makakaling pumasok para magbenta ng baboy. So, ang benta namin ay ngayon 240 na heads ng baboy. Ang alaga pala namin dito ay humigit kumulang 13,000 na ulo ng baboy dito lang sa growing area. Ibig sabihin, pag growing area, patting. At kima kami nga nagtatrabaho, kaya naman, hindi naman kahirap yung trabaho. Nag-inject na rin kami ng baboy kanina dahil may mga sakit yung baboy. Nag-merenda, kasama yun sa lahat ng trabaho, tapos na rin kami ng merenda. Dito naman sa bansang Australia, para ko dati yung trabaho ko sa Japan. Malayo. Although parehas na piggery farm worker, pero sa Japan ay masasabi ko na mahirap. Kasi, yun nga, ang maging problema ko doon ay naoperahan ako ng appendicitis. Gawa ng pagkatapos namin kumain, ulit ng popcat para siksikin yung lupa na higa ng baboy. Dito hindi namin ginagawa yung siksik ng lupa na higa ng baboy dahil dito ay straw lang yung nilalagay. Ang straw na parang dayami na kung saan yun ang higa ng baboy. Kaya, ayun, at saka isa pa, ang hapon ay napaka-alaga sa kanila yung oras. Time is gold. Mga para laging military. Kaya double time lagi pagdating sa trabaho. Ang kagandahan nun, kung naging solusyon ko naman nun, at least naranasan ko yung mahirap na trabaho. At kahit pa paano, at nahirapan tayo, ginawa pa rin natin yung best natin para matapos yung contract. At yun nga, natapos ko yung contract na 3 years at nag-extend pa ako ng 2 years. Kulang ko lang 2 years. Kaya, John, siguro ang may bibigay kong tips doon talagang kung gusto mo mag-abroad, may pangarap ka na gustong maabot, may goal ka, isin mo, magtiyaga ka. Kasi unang-una, hindi naman habang panahon ay magtsatsaga eh. Hindi naman habang panahon ay mahirap yung trabaho natin. So, dalawa na may bibigay kong tips ay yung habang nagtataka pa, wala ka pang asawa, ay pagsubok ng mga bago sa'yo. Yan yung time na the best talaga na magsimula magnegosyo. Kasi
ang buhay pagnenegosyo ay it's a long-term game. Yan ay paramihan ng experience, paramihan ng nalalaman, paramihan ng pagkakamali sa negosyo. Kaya try lang ng try, subok lang ng subok hanggang sa mahanap mo din yung para sa'yo. Kasi yun nga, ako personally, yung kapasubok ko ng subok habang binata ka pa ay in case man na talugi ka or nawalan ka ng pera, ng tiwala sa'yo, dahil wala ka pang sinusuportahan na family, advantage mo kung malugi ka man, at least natuto ka, hindi apektado yung mga kung sakaling meron ka ng pamilya. Kaya mas recommended ko na habang bata, habang wala pang asawa, ay subok lang ng subok. Kasi para't saan pa kung yung si Henry C nga diba? Naabot siya ng 30 years sa pagnenegosyo. So, kung titignan mo si Henry C, hindi siya agad yumaman. Nagsimula din siya sa mahirap na buhay tulad ng mga sitwasyon natin ngayon. Pero dahil sa haba ng panahon na giging consistent siya, ay nakuha niya na rin yung deserve niya yung ganong malaking bagay. Kahit si Michael Jordan, yung mga tao na yun ay iisipin mo nagsimula din sila sa hindi ganun sikat, hindi mayaman, hindi confident sa kanyang sarili. Pero dahil sa nagsimula sila, dahil sa inspirasyon din ng iba, ay natuto silang magkaroon ng commitment sa kanilang gustong maging. Ang pinupunto ko dito, tayo matakot na magkamali. Kasi yan yung mahal lang sa atin. Potential. Kaya nandito itong video na to ay para ipaalala sa'yo na possible na maabot ang iyong pangarap. Dahil sa mga real na kwento ng iba. Kasi naniniwala ako na ano man yung ginagawa mo ngayon ay nakikita ng Diyos yan. Ano man yung ginagawa mo ngayon ay magbe-benefits yan. At ang kalaban natin dito ay yung kawalan ng interest kasi sinasabi mo na malabong mangyari. Pero hindi. Kahit na si Noah sa Bible, no, kung nagbabasa kayo ng Bible, si Noah, ilang taon na ginawa yung ark, sa Noah's ark? Sinabihan siya ng kanyang asawa, ng kanyang anak, that pinagtatawa na tayo ng mga kapitbahay, bakit hindi mo pa ibig? Ilang taon yun na ginawa niya yung Noah's ark. Pati mga pamilya niya, nawalan na rin ng tiwala sa kanya. Pero dahil may calling siya, may promise ang Lord sa kanya na mangyayari ito. Kahit sa katirikan ng araw, ginagawa niya. Sinasabi niya na babaha. Walang naniwala sa kanya. Pero anong nangyari? Bumaha. Which is, God knows, ang Diyos lang ang nakakaalam. At kung hindi ka pa pamilyar sa boses na yun, it's better na mag-pray at maging totoo sa iyong sarili. Kaya kung mag-alala ko, ngayon ay wala pang believe yung mga taong nakapaligid sa iyo. As long as
You believe in yourself, you believe in God, dahil ito ang sigurado. Dahil ang pangako ng Diyos sa ating buhay ay bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng kinabukasan, at hindi nga plano na ipahamak tayo. Yan ang promise ng Lord sa atin. Basahin mo para ma-confirm mo kung totoo yung aking sinasabi. Basahin mo yung Jeremiah 29:11 in IB version sa Bible. Sabi niya doon, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." If you believe in God, if you claim, may plano pala ang Diyos para sa akin. Ito pala yung gusto niyang mangyari sa akin. Kung ikaw ay nawawalan na ng pag-asa, sa time, pray, lumapit sa God. Lumapit kay God. At yun lang ang laman ng video na to. Sana may tutunan ka. Kung hindi mo pa alam kung ano yung gusto mo o kaya nawawalan ka ng wala sa iyong sarili, I suggest na sumali ka sa aking ginawang group sa Facebook page na kung saan meron akong ginawang Bida ang Kwento Community Group. Join ka doon at doon tayo magkita-kuntuhan. At siya nga pala, sa mga gustong mag-support ng ating channel, meron Wow. po tayo personalized mugs na ang nakalagay ay "You become what you believe", na available lang po sa Pilipinas. At kung nagustuhan mo tong video na to, pa-subscribe naman at pa-like para lagi kang ma-notify sa mga susunod nating video. Uli, ako si Jason Balan, driver, nagsasabing, huwag kang mag-alala kung palubog ng araw. Dahil darating. Ciao, bye!